ang kagandahan kasi sa pag-aalaga ng hamster, self-sustaining na siya. Once na ma-provide mo lahat ng mga basic needs sa simula pa lang. So, pinaka-challenge dyan is yung preparation stage kung saan kailangan nyo i-provide lahat ng mga needs nila. Then eventually, kapag nalagay mo na yung cage, yung beddings, yung wheel, self-sustaining siya in a way na ang kailangan nyo na lang gawin is pakainin or laruin kapag may time kayo. Wow. So, required talaga yung wheel? Yes po. Ay, really? Yes. Kailangan Kasi active. kaya may time may mga enrichment kasi yung mga hamsters ano sila crepuscular and nocturnal. Ibig sabihin, gising sila sa gabi, umaga, yun yung time na tulog tayo. So, kung hindi natin sila nilalaro, anong ginagawa nila sa gabi? Yun yung effect o yun yung reason kung bakit may mga hamster wheel at saka enrichment. Ay, ang galing. Ang cute naman nila. Pero ano po ba yung pinakamalaking misconception ng mga Pilipino pagdating sa hamster care? Yung na-mention nyo kanina na madali lang mag-alaga ng hamsters kasi maliliit lang sila. Yan yung pinaka main reason kung bakit marami din na-neglect ng mga hamsters. Kasi, syempre, isipin mo, maliit lang yan. So, dapat maliit lang yung kulungan and yun na yun. Pero actually, lahat naman ng hayop, meron yung mga sarili-sariling buhay na talagang dapat bigyan din ng kahalagaan. So, yung Philippine Hamster Keepers, ang pinopromote natin, kahit na maliit lang yung hamster, maliit or malaki, maliit yung pet natin, dapat nabibigay din natin yung best na kaya natin. Hindi lang dapat sa cats or dogs, dapat in general as pets. Nabanggit mo nga yung typical na pets natin kasi usually cats and dogs. Pero ano yung difference naman when it comes to maintenance naman? Kasi iba, iniisip nila baka di nila kaya mag-alaga ng ganito kasi ini-expect nila hamster ay low maintenance. Totoo ba yun? Ano ba yung mga responsibilities ng pag-aalaga ng isang hamster? Well, actually, ang hamsters naman, in a sense, low maintenance siya kapag na-provide natin na ng maayos sa simula. Kasi yung iba, let's say maliit yung kulungan ng hamsters, ibig sabihin nun, mas lagi mong kailangan linisin. And actually, kapag lagi nyong nililinis yung hamster cages nyo, nasa stress yung hamster. Okay. Kasi ang hamsters, nagre-rely sila sa sense of smell nila. So, every time na nililinis natin yung cage nila, nagugulo yung nesting nila at nawawala yung scent. Okay. So kapag nakapag-provide tayo ng mas malaking cage, ibig sabihin nun, mas less yung time ng linis. So usually tumatagal yung 2 to 3 months na hindi mo nililinis. Kasi self-sustaining siya, yes. And may mga hamsters din kasi natatrain na umihi sa isang area lang. Like parang pusa. Pusa, pero meron din silang sarili nilang area doon kung saan sila ihi. And then yun ang ililinisin natin. Kaya hindi siya talaga ganun ka hassle alagaan. Naman nila. Pero sir, marami tayong nakikitang mga maliliit na hamster cages sa pet stores, di ba? Dapat na ba yung Ano yung tamang sapat na size? ba ito Oo. para sa mga hamster natin? Or isang ganun na cage, isa lang din ang pwedeng tumira na hamster? Usually kasi yung mga nakita nila sa pet shop, talagang maliit. Kasi ang purpose kasi talaga ng pet shop is to sell. While dapat, dapat na ginagawa dyan, yung mga nagbebenta ng hamsters, ini-educate din nila yung mga bumibili. Kasi napansin ko, marami talagang gusto mag-alaga, pero hindi lahat seryoso. And nang dahil doon, nagkakaroon tayo ng parang system na pag inaalagaan nila, hindi sila responsible enough, nakakawawa yung hamster na abandon. So kung kaya natin mag-provide ng mas malaking cage, mas magandang enrichment, much better. Maiksi lang kasi buhay ng hamsters, 2 years lang. So as much as possible, kung kaya natin ibigay yung best natin, for that 2 years, yun yung tinatawag nating quality life. Dapat yun yung i-provide natin para sa kanila. So, Para magkaroon po sila ng quality life, ano po ba yung parang ideal na habitat o kaya setup ng ng cage nila para mas maging masaya silang hamster? Kasi meron po tayong mga sample dito di ba? Na Pwede ba namin go. kasi ang cute nila. Tsaka oras po ba ng tulog nila ngayon? Kasi yung iba hindi po namin nakikita. Actually, kung mapapansin nyo, meron tayong mga gising ngayon ng mga hamsters. Ay, Ayan. So, etong time na to, talaga yung time din ng gising nila. So, yan, iba-iba yung mga, natin na hamsters dito. Iba-ibang species actually, yung nandito. Hala, nawawala yun nandito. Nagbabaro na sila. Giniginaw kasi malamig. Kanina yung isa nakita ko nasa ilalim siya ng mga parang papel. Yes. Anong papel po ito? Ano po to? Bali, meron tayong mga wood shavings and then meron tayong paper-based beddings. So, depende yan more on sa quality na lang siya kung ano yung mas prefer nyo. Pero again, kunyari, sa mga magsisimula nga mag-alaga, para sa isang hamster, gaano kalaki, ano yung ideal setup for a single hamster na alaga? So una, kailangan natin na-identify kung ano yung species ng hamster. Kasi may marami kasing species ng hamster. Merong actually 5 domesticated. So, pero i-generalize na lang natin sa 2 size. Sige. Meron tayong mga Syrian hamsters, which is yun yung malaki, 4 to 6 inches. And then meron tayong mga maliliit na dwarf hamsters. So kapag yung alaga mo is dwarf hamsters tulad nitong mga Roborovski, meron lang siyang mas maliit na, mas maliit lang yung enclosures na kailangan para sa kanila. While sa mga Syrian hamsters, kailangan mas malaki. Also, given that, dapat appropriate din yung size ng wheel
and Oo nga yung mga hideouts. Kasi usually, let's say yung hamster mo malaki, pero ang pinrovide mong wheel masyadong maliit, pwede makakos ng back problems dun sa hamster. So dapat appropriate size din yung mga toys and accessories na pinoprovide natin sa kanila. Napansin ko, sir, isa-isa lang sila per cage, no? Yes. Ideally, ang mga Syrian hamsters talaga, pag tumanda yan, isa lang. Pero may mga social kasi na mga species ng hamster. Di ba sila nalulungkot? Yan isa sa mga pinaka-common misconceptions sa mga Syrian hamsters na malulungkot. Actually, ang animal instinct kasi talaga ng mga Syrian is dapat sa wild kasi solo lang sila eh. Sumasama lang sila kapag nagme-mate sila. Pero once na pinagsama mo sila sa isang cage, tapos naging mature na sila, pwede silang maging territorial at Ay, nako. magkagatan. Away sila. Introvert yun, sila po, no? Yes po, oo. Parang kami po. Sige, ako kasali dyan. Ako kasi malulungkot ako pag mag-isa lang. Actually, kasi sa tao, normal sa atin na may iba tayong kasama kasi sociable tayo eh. Pero ibahin natin yung mga hamsters. May mga hamsters na specific na talagang solitary. While sa mga dwarf hamsters, pwede naman silang pagsamahin for as long as nakikita natin na social sila. And usually ang rule namin, hindi namin pinagsasama ang male and female. Kasi ang mangyayari doon, dadami sila. And usually kasi yung mga nagsisimula mag-alaga, hindi pa sila masyadong knowledgeable. Pag dumami, hindi nila kaya alagaan. O hanggang sa hindi nila makontrol ng dumami na ng Speaking of dumami. pagdami po, gaano kadami sila nanganganak pag nanganak sila? Usually, ang ano niyan is nasa 4 to 8. Yes. Tapos usually every month yan, every 3 weeks. Every So mabilis three lang. weeks? Yes. Grabe, hindi ka pa nakaka-move on. Meron agad. Meron na siya agad. May Pero panibagong batch ka na. Sa mga interesado po na mag-alaga po ng hamster, paano po ba nag-a-adapt? No? Kasi po sa mga pet shop, may mga nakikita po ako nagbebenta talaga ng mga hamster. Okay, normal po ba yun na binebenta lang siya ng ganun? May kasama po ba sila na certificate kapag ka binenta po sila? Well, sa mga shops kasi talaga binibenta, pero wala naman silang mga certificates or mga papers. Kasi ano naman sila, hindi naman sila considered as endangered animals. So, sa adoption naman, bali may option yung mga tao na pwede sila mag-adopt ng hamsters. Pero take note lang, yung mga hamsters kasi na pinapa-adopt namin, hindi sila bred. I mean, hindi siya intentionally breed, na binread. So, ito po ay mga rescued hamsters. So, yung mga taong hindi na kayang alagaan, tulad ng mention ko kanina na hindi na kayang alagaan, sinesurrender sa amin, and then kami yung naghahanap ng mga panibagong gustong mag-alaga in a right way. O yung may mga basic requirements. Yes. Oo nga naman, kasi pagka dumami sila, paano naman po namin, kunyari, eto na nga, nagkaroon kami ng pets, tapos dumami nga hindi namin in-expect. Paano po ba namin, paano kami mag-reach out sa Philippine Hamster Keepers? Well, pwede sila mag-message sa aming page ng Philippine Hamster Keepers para mag-apply for surrendering ng mga hamsters. Meron lang kami mga criteria and depende yon sa available na mga cages sa amin kasi minsan napupuno kami. Hindi na kami makapag-take in. Medyo nakakalungkot pero wala eh. Hanggang ganun lang talaga yung kaya namin. So as much as possible, kung kaya namin i-promote yung adoption na may mag-adopt, actually pa nag-adopt ka sa amin, 2 hamster nire-rescue mo. Paano? Yung kinuha mo, plus yung panibagong papasok. Sa bagay, So, oo nga dalawa. naman. So, paano po yung process ng adoption naman? May mga hinihingi kaming mga requirements like mga basic needs like standard size ng hamster cage, hamster wheel, safe na beddings, food and all. Pag meron ka na nun, pwede mo siyang isubmit sa aming page, i-reviewin namin yun, and then pwede mo siyang pick upin or pwede namin ipa-deliver sa inyo. Huwag lang sana labas ng Metro Manila kasi baka ma-stress yung hamster pag pinadala. Masyadong malayo yung Yes. biyahe. Alright, with that, no, ano ba? Pwede po bang i-promote na lang natin sa ating mga viewers kung paano nila ma-reach out ang sa Philippine Hamster Keepers para kung sakaling gusto nilang mag-adopt or meron silang gustong ipa-adopt? Alright, sa mga gusto mag-adopt ng hamsters, pwede nyo kaming i-message sa aming page, Facebook, ang Philippine Hamster Keepers, or pwede nyo din i-check yung mga videos namin sa TikTok. Pwede kayo mag-comment doon para ma-send namin yung mga specific requirements na kailangan para makapag-adopt kayo sa amin. Once na approve kayo, madali lang, papadala na namin kaagad yan. And yun, ganun siya kasimple. Yan baka, Gaano kadami po yung alaga ninyo ngayon? Ako, ang nasa center ko ngayon is nasa around 19. Tapos may paparating pa na 4. oo. Kaya mag-adapt na tayo mga Yes, kasambahay please. kasi kailangan nila ng mag-aalaga True. sa kanila. Tsaka imagine for 2 years lang ito yung itinatagal ng buhay nila. Yung mabigyan Same sila ba ng lifespan comfort. for the Syrian and the small? Sa Roborovsky, actually sila may pinakamabang lifespan. Umabot sila up to 3 years. Kasi very active yung ano nila eh. Lifestyle, ang bibilis, di ba? So, mas matagal sila at mas maliit. Si Joshua po nakapag-alaga. Ito ng mismo, hamster. Roboros. Kaya hinahanap ko kasi ang cute nila pag nakita mo. Yes. Kanina, gising sila. Ngayon, Nakita nakaborrow mo ba? sila ngayon eh. Hindi. Ang cute ng Roboros. Mamaya magpapakita yan. Mamaya tignan mo. Again, maraming salamat
Sir Benedict, sa pag-share ng inyong expertise tungkol sa tamang pag-aalaga ng hamsters. Marami tayong dapat may take note. Kaya para sa mga gusto ring mag-adopt or mag-keep nito, tandaan natin ang advice ni Sir Benedict dahil ang responsableng owner ay tunay na pet lover.